Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Magnanakaw si Martin. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Magnanakaw si Martin. Si Marcos na, Marcos! Sandali lang! Nakikinig kayo! Please! Listen! Hello! Maganda na yun kay Martin. Okay na. Bigyan natin yung kay Marcos. Pasado na. Okay. Okay? Pero, merong mas maganda. Ano yun? Meron! Ano yun? Makinig ka. Pakikinggan mo. Makinig kayo! Sige. Umpisahan ko ha! Pero sabayan ninyo! Yes! Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Isa pa! Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Lisa. Hindi lang, alam nyo, malakas ka, pero hindi umabot sa Malacanang. Kasi, kung mga sa kaliwa, hindi ko matanda! Hey! Yung nasa likod! Yung mga nasa likod! Dapat lahat! Ang narinig ko lang ay yung mga nasa kanan at saka nasa harap. Ready ba? Lahat tayo! Kakanta upang marinig ni Lisa Satanas at si Marcos sa Malacanang! Sigaw! Okay, isa pa ha. Marcos, magnanakaw. Totoo ba siya magnanakaw? Totoo ba? Magnanakaw ba si Marcos? Lagas, dinig na dinig sa EDSA. Okay, isa pa. Marcos Magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Yun na po ang 3 minutong talumpati ng inyong Manong Troy. Salamat! Hoy! Mula muli sa angay ng sektor ng mga kababaihan, isa rin kapatid nating Muslim ang magsasalita, bigyan pugay at masigawang palakpakan si Ma'am Myra Raisa Himakutan. Palakpakan natin. Yan. Napili ito kasi ayaw niya magsalita kung ayaw ko daw sa bayan. Utangin na yan. Wala na akong boses. Wala nang boses si Kuya Park. Pero magkakaroon ako ng boses para puksain ang yaman ng presidente na yan! Sigurado ko, sa dami natin ngayon, kayang-kaya natin kurutin si BBM! Bawat isang tao, isang kurot! Ngayon, meron siyang kanta, meron nila kong kanta para sa inyo. Hindi magpapatalo si Kuya Mark. No? Kantahin mo, tapos sumunod kayo, mga yan, okay? Pakinggan niyo mabuti. Bagong presidente, bagong bangag, walang prinsipyo, walang isang salita. Si BBM, bangag na presidente. Sabayan niyo ako, okay? 1, 2, 3, go! Bagong presidente, bagong bangag, walang prinsipyo, walang isang salita. Si BBM, bangag nating Pangulo. Parang hindi kumakanta yung mga dito. Bangag din ba kayo? Yung dito, bangag din ba?
Presidente. Okay? Dahil dyan, pakinggan natin ang boses ng kababaihang Muslim. Ako po si Raisa di Puta. Yan si BBM, kailangan na po yung bumaba. Kasi wala nang nagawa dito sa Pilipinas. Kasi adik. Pati pulis, naging adik na rin. Kaya yung nangyayari sa Pilipinas, wala. Ang mangyayari sa atin, lahat tayo magiging pangag pag hindi siya nag-resign. Kaya namin siyang alisin, basta sama-sama tayong lahat. Kaya natin gawin yung Nepal. Kaya natin, basta sama-sama tayo. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Dahil kaya natin pag nagsama-sama tayong lahat. Tara na! Tumutong na tayo! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dami nila. Allahu Akbar! Okay. Ang susunod po natin magsasalita. Kasama natin, isa po sa National Executive Council member na Pangalaysog, Bigyan Pugay, lumalaban sa putang inang Comelec. Walang iba, kundi si Atty. Glenn Chong! Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat for coming here today. Magsimula muna ako, bago muna ang lahat. Huwag niyong tawagin presidente yan. Mandaraya yan eh. Kaya hindi ko tinatawag na presidente si Marcos dahil ako mismo, testigo, tinaya niya yung eleksyon niya. Ang promotor, sabi pa ni Lisa, partner daw niya in everything. Partner din sa Mandaraya. Sila yung dalawang mag-asawa eh. Natandaan nyo, sinabi ko, inamin ni Lisa Marcos sa harap ko. May meeting ako sa may-ari ng Smartmatic. Pero hindi ka pwedeng sumama. Tinuro pa ako. Dahil galit na galit sila sa iyo. Ito kasagsagan ang kampanya noong 2022. O si Lisa Marcos nakipagkonsyabo sa Smartmatic para dagdagan ang boto ni Marcos. Para dumikit sa boto ni Inday Sara. Tapos, nung birthday ni Marcos, sinabi ni Lisa, partner ko siya in everything. So, pati yung daya, kasama si Marcos, alam niya. O kasi partner in everything sila eh. Pero ito, ikwento ko, iba pa to. Mandaraya yan ha. Huwag niyong tawaging presidente yan. Pag diniman natin na bumaba siya, dapat lang siyang bumaba. Dahil hindi siya totoong halal ng taong bayan. Noong kasagsagan ng kampanya, nandun ako sa headquarters nila sa Mandaluyong. Yung blue na building dyan. Oh, kaya Abalos pala daw yun. Itong palapag yan. Ang level ko, ang security level ko hanggang 6th floor. Si Marcos nasa 7th floor. Hanggang 6th floor ako. Kahit anong palapag, pwede ako pumasok. Up to 6th floor. Si Marcos doon nagtatago sa 7th floor. Sila lang doon. Minsan may isang doktora, tinawag ako doon sa parking lot, bumaba ako doon. Ang sinabi niya, attorney, may NBI agent ako na gusto makipagkita kay Bongbong. Ito yung tumulong sa kanya na itago yung pagdawit sa kanya. Ay, na itago siya doon sa issue ng Napoles. So, ibig sabihin, si Marcos ay kasama doon kay Napoles. Oh, kasi tinago ng NBI agent na yun, yung involvement ni Marcos sa kay Napoles, sa scam ni Napoles. Kaya Marcos, huwag kang magmalinis. Oh, Napoles pa lang, tawid ka na doon. Tapos dito kayo sa flood control. Diba, ikaw ang kamot, ikaw ang nandyan nakaupo sa office of the president. Ayun ko talagang tawagin ng Mandaraya na
Ang budget ay dumadaan sa iyo. Ikaw ang may final say. Pipirmahan mo para maging batas o hindi. Pinirmahan mo yung mga flood control projects na yun. Pananagutan mo, Mr. Marcos. Pananagutan mo yan. In fact, pinagyayabang mo. May 5,500 flood control projects na. Tapos, pinaha agad. Hindi ba pumasok sa isipan mo, sa kukuti mo? Something was wrong. Kasi yung mga motor ng mga polisinolog. Nag-cloud seeding si Lisa Marcos. We don't have an umbrella. Ito mga kababayan, itong flood control para sa inyong kalaman, hindi lang ito ang Red or shine po tayo. Hindi ako aalis dito. Ay, kinig mo na kayo. Ang flood control, hindi lang yan ang corruption nila. Nakikita nyo sa kalsada, yung metal na nasa gitna, ang tawag niyan, road studs. DPWH din yan. Issue ko yan sa kalaban ko nung tumakbo ng congressman at nanalo. Ang presyo nila, 8,800 bawat isa. Ang presyo sa merkado, 600 pesos lang. So 8,200 bawat metal na nasa kalsada, ang overpriced yan. Madaling nakawin. Sa mga ibang kalsada, makikita nyo, dapat sa gitna lang yan eh. Pati sa gilid nilalagyan eh, para makarami. Isa pa yan. Pangalawa, yung pinapagpag yung kalsada, maayos pa. Oh, malaki ang kita nila dyan, malaki ang cut nila dyan. Ibig sabihin, left and right ninanakaw ang pera ng taong bayan. At wala tayong gagawin. Meron! Okay, ito tayo, nandito tayo ngayon. At sa mga nakikinig dyan, kung gusto nyo, kung kaya nyo, pumunta kayo dito para mapabagsak natin yung impostor na yan. Tandaan nyo, na polis pa lang.